po sa inyong lahat. Minarapat ko po na balikan natin or ulitin ko yung aking senior nung last Friday, complete with the PowerPoint presentation. Alam po, ito din po yung naging discussion ninyo kanina, dahil kahit wala akong PowerPoint noon, nagpadala pa rin po ako ng mga questionnaire at alam ko na ito ang naging discussion nyo po. So tayo po ay manalangin sandali. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lumipas na mga araw at sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa bawat araw, sa patuloy na pagpapala mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasang patuloy mong ipinagkakaloob. At kami po ay nagpapasalamat na muli ngayong gabi kami ay magpagkakataon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya aming Ama, tulungan mo po kaming lahat na ito ay lubusan naming maintindihan at ito ay amin pong maisapamuhay. Salamat po, Panginoon, at maging sa aking mga kapatiran na matyagang dumadalo every Friday. Thank you so very much, Lord. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, aming Ama, aming Diyos. Sa pangalan ni Yeshua. Amen. So muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa matyagaan ninyong pagdalo every Friday. At nawa po ay madagdagan pa tayo sa mga susunod na mga araw. As you can see on the screen, ang ating pong tatalakayin ay walking by the Spirit. At ito ay madalas na nating napapakinggan, madalas na nating na-share at tayo mismo ay memorize na natin ito by heart, ang Galatians 5:16 na ang sinasabi po dyan, "But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh." So, ang question po ay paano nga ba ang ano nga ba ang ibig sabihin ng walk by the Spirit na tinutukoy dito ni Paul? Well, ang ating pong hindi ko po kasi natapos noong nakaraang Friday, so kaya po I decided to go back at ito ulit ang ating talakayin. At bakit nga ho ba mahalaga na maintindihan natin ito? Pinag-aaralan ho natin kasi ang Torah at para ma-relate natin doon sa pag-aaral natin ng Torah. Dahil ayaw ho natin na maging head knowledge lang yung ating mga natututunan sa Torah at gusto natin ito ay may apply natin sa ating buhay, no? So kaya I decided to talk about this walking in the Spirit para makita po natin ang kahalagahan ng Torah na ating pinag-aaralan in the Old Testament. As we have learned already, ang Holy Spirit po will not contradict ang scriptures, no? Ang sabi po sa 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. In-underline ko po yung word na all dahil kasama po ang buong Biblia. At nung time po nito na isinulat ito ni Paul na sinabi niyang all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, ang scripture na available po sa kanila noon ay walang iba kundi ang Old Testament. Wala pa pong New Testament noon. Kaya pag sinabi nating ang Old Testament ay hindi na po relevant,
Mawawalan po ng saysay ang ibig sabihin nitong 2 Timothy 3:16. Hindi na siya applicable sa atin, no? Sa panahon natin dahil ang pinapatungkulan dito ni Paul na all scripture ay walang iba kundi yung Old Testament, particularly yung Torah, especially the first 5 books of the Bible. At yun po ay ang sabi diyan, profitable ito for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. At kapag isinaisang tabi natin ang Old Testament, dahil iniisip natin ito hindi na applicable, then wala na ho tayong gagamitin for teaching, for reproof, for correction, for training. Dahil ang New Testament po ay naka-align sa Old Testament. Kaya kung ang Old Testament ay hindi natin bibigyan ng tamang pansin, wala rin nung saysay ang New Testament. Kasi the New Testament fulfills, no, the Old Testament. Kaya po, kung ang ating mga belief ay hindi po naka-align sa Old Testament, then something is wrong with our belief. At sasabihin natin na naka-align lang tayo sa New Testament, hindi po consistent. Kasi ang New Testament mismo ay naka-align siya sa Old Testament. Kaya nung panahon po nila, nung tawagin natin New Testament, panahon na ng mga disciples, panahon nila Jesus Christ, pagka may mga bagong pangyayari sa paligid nila, ay tinitingnan agad nila kung may kaugnay ba ito sa Old Testament. Kaya po nung nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit noong sa Book of Acts chapter 2 during the Pentecost, nung nandoon lahat ang mga Hudyo sa Jerusalem, nung maganap po yun, syempre nagtaka yung mga tao, first time nilang ma-experience yun, na marinig nila yung kapwa nila nagsasalita nung lingwahe nila na hindi naman yun ang kanyang lingwahe pero sinasalita niya. Si Peter po ay vinalidate niya yung pangyayari na yon. At sabi ni Peter, this is what was uttered through the prophet Joel. So right away, iniugnay agad ni Peter yung pong kaganapan na yon doon sa prophecy sa Old Testament. Now, in John chapter 14, verse 26, sabi diyan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. And this is Jesus Christ telling them that the Holy Spirit will teach them all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So lahat ng mga itinuro ko, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, ang Holy Spirit ay ipapaalala ito sa inyo. Now, ang problema po, wala tayo doon at hindi natin nadinig mismo ang Panginoong Hesukristo. Ano ba yung mga kanyang sinabi at kanyang mga itinuro sa kanyang mga disciples? Kasi kung ano yung kanyang mga sinabi at kung ano yung mga itinuro niya, yun yung ipapaalala ng Holy Spirit sa kanila. No? Tutulungan sila ng Holy Spirit na maalala nila yung mga itinuro ng Panginoong Hesukristo, yung mga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila. So ang tanong, ano ba yung mga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples na ipapaalala ng banal na Espiritu sa kanila pagdating ng tamang oras, no? Sabi po sa John chapter 17 verse 14, no? I have given them your word
This is again Jesus Christ, no? This is part of Jesus Christ, I think, prayer. Sabi niya, I have given them your word. So Jesus Christ was telling to his Father in heaven, to his disciples, na I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. No? I have given them your word. So ano po yung word na ibinigay na yon ng Panginoong Jesucristo na galing po sa Ama? Ang isang maganda pong dito, example, ay yung makikita natin sa Mark chapter 7 verses 8 to 13. Ito po ay natalakay na rin natin nung last Sunday, pero ang emphasis ko dito nung last Sunday ay it's more on yung may kinalaman doon sa doon po sa kosher eating. Dahil itong Mark chapter 7 na ito ang madalas na ginagamit ng mga taong nagja-justify na pwede na nating kainin ang lahat. No? So ito pong Mark chapter 7. So yun po yung emphasis ko nung Sunday. Pero dito sa gabing ito, iba po yung bibigyan natin ng emphasis dito, no? Sabi po doon sa verse 8 to 9, you leave the commandment of God and hold to the tradition of men. So, ang main points, the Pharisees were neglecting, dito po sa Mark chapter 7, ang main point po dito is that the Pharisees were neglecting God's law in favor of their man-made rules. Jesus is being sarcastic or indignant in verse 9. You have a fine way. Sabi niya, you have a fine way, no? Na kung paanong i-circumvent nila ang commandment ng Diyos. Meaning they are so skilled at twisting the law for their own purposes. Sa verse 10, nagbigay siya ng isang law dito na nakasulat sa Torah mismo. Honor your father, and as a matter of fact, part po ito ng 10 Commandments, no? Honor your father and your mother. Whoever reviles father or mother must surely die. Now, Jesus quotes Exodus chapter 20 verse 12 and Exodus 21:17 to show what God's command actually says. Honoring parents is a serious responsibility. In verse 11 to 12, but you say, whatever you would have gained from me is korban. So, paano po tinwist ng mga religious leaders, ng mga scribes and Pharisees, itong commandment na ito? Tinwist nila ito sa pamamagitan ng pagsabi na yung dapat na ibibigay nila sa kanilang mga magulang bilang pag-honor sa mga magulang ay ibinigay na nila sa Diyos, kaya wala na silang maibibigay sa kanilang magulang. No? So, ganun nila tinwist, lumalabas na parang parang mas banal pa yung ginawa nila dahil instead of giving it to their parents, they gave it to God. So, kasi ang ibig sabihin po ng korban diyan ay gift dedicated to God, no? So, ganun nila tinutwist yung pong salita ng Diyos, yung Torah, yung commandments ng Diyos, no? And this is a direct violation of the 5th commandment. Sa verse 13, sabi diyan, thus making void the word of God by your tradition. So, Jesus strongly criticizes this practice as nullifying the intent of God's law through legal loopholes. He emphasizes, and many such things you do, implying this is not an isolated issue but part of a broader pattern of hypocrisy. So, let's look at the theological insight po rito. So, Jesus teaches that obedience to God's word must take precedence over religious tradition. True religion involves honoring relationships like caring for one's parents rather than just external rituals. So, this passage challenges us to examine our hearts. So, are we more committed to tradition or to God's truth?
So dito po ay isang ginamit natin ito as an example na kung saan yung commandment na na ibinigay ni Moses ay ito po yung galing sa Diyos na tinanggap ni Moses, at ito po yung itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa sa kanyang mga disciple. Sa madaling salita, ang yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na your word I have given it to them, ang ibinibigay niyang ang itinuturo niya doon sa kanyang mga disciples ay yung pong ibinigay ng Diyos kay Moses na mga na mga utos or mga instructions o yung Torah. So now, sa kasaysayan po alam natin na napakaraming naging violation ng naging violation ng mga Hudyo sa salita ng Diyos, no? Yung pakikipag-covenant ng Diyos sa kanila nila 'yon nilabag ng mga Israelita. Maraming beses po 'yon. So sa Jeremiah 31 verse 31 to 33, sabi po diyan, the new covenant, no? Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. So alam na po natin yan. Pag sinabing house of Israel is the northern tribes and then Judah is the southern tribes. Yan po yung 12 tribes of Israel. Pero ang sabi doon sa Jeremiah, at ito ay prophecy ni Jeremiah, sabi niya, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. Ano ba yung new covenant na yon? Ibig sabihin ba yung covenant ng Diyos nung nasa Mount Sinai, nasa wilderness sila, baliwala na ba yon? At meron ng panibagong covenant ang Diyos sa kanila? So baliwala na ba yung Old Testament? Kaya hindi na natin kaya pwede na nating hindi gamitin yon, pwede na nating hindi aralin, pwede na nating hindi i-practice kasi may new covenant na ang Diyos. Pero sundan ho natin sa verse 32. Sabi niya, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Now verse 33, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So ibig sabihin, yung tinutukoy pong new covenant dito, no, do sa verse 31, hindi po ibig sabihin yung covenant niya na pinasok ng Panginoon doon po sa Mount Sinai, doon sa mga tao, ay baliwala na dahil may bago ng covenant. At madalas ang iniisip nga po natin ay itong new covenant na ito is the New Testament. Well, ang sabi po, verse 33, ulitin ko lang, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them. Bakit to? Kasi nung nandoon sila sa wilderness, sa Mount Sinai, yung law isinulat ng Diyos sa bato. No? Ngayon, maraming beses na nilabag ng tao ito, ng mga Israelita. So, kaya ang Diyos ay pumasok sa panibagong kasunduan. At ano pong kasunduan ito? Yung law, hindi niya binabaliwala, hindi niya binabawi, hindi niya binabago, kundi itong law na ito, which is yung tinanggap nila doon sa Mount Sinai, isusulat ng Diyos sa kanilang puso, no? Sabi diyan, I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. In Ezekiel chapter 36, 26 to 28. So paano po gagawin ng Diyos yon na isusulat sa puso yung law na yon?
Verse 26, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. So yung pala ang ginawa ng Diyos, na yung panibagong covenant, kumbaga hindi naman talaga bago dahil yung law na dati isinulat sa bato ay inilagay na sa puso ng mga tao. So, paano ginawa ng Diyos yun? Binigyan niya ng banal na espiritu ang tao. Kaya nga tayo po, mga mananampalataya, tayo ay ginawa ng tahanan ng banal na espiritu. Sabi nga, we are the temple of the Holy Spirit. So, sabi ng Diyos diyan, I will put within you a new spirit. I will put my spirit within you. Bakit? Ang sabi niya, para for you to walk in my statutes. Ano ba yung statutes na binabanggit? Yung statutes po rito is yung law, yung Torah. No? So para masunod nyo, kumbaga, para masunod nyo yung aking law, yung aking instruction, yung aking rules, ilalagay ko ang banal na espiritu sa inyo. Kaya babalikan natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila na yung Holy Spirit will remind you. No? The Holy Spirit will teach you. Ano ituturo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga itinuro ko sa inyo. Ano yung mga itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama, yung mga salita mo ay yun ang ibinigay ko sa kanila. Kumbaga yun ang mga itinuro ko sa kanila. Ano yung mga itinuro? Babalik ko tayo doon kung ano yung itinuro ni Moses o yung ibinigay kay Moses na batas. Sa madalit salita, ano ang ipapaalala ng Espiritu sa tao? Yung pong Torah. Kaya lang, yun nga, kung hindi ho natin inaaral ang Torah, ano ipapaalala sa atin? So gusto ko lang mong bigyan ng emphasis kung gaano kahalaga yung ginagawa po natin every Sunday. Kung gaano kahalaga na inaaral natin ang Torah. Natututunan natin ang principles, natututunan natin ang mga instructions ng Diyos. At dahil ito po'y natuturo sa atin, dahil ito ay nagiging part natin, now, yung Holy Spirit po na nasa atin, na nakatira sa atin, ay ipapaalala ito sa atin. Pero kung wala po tayong inaaral, wala tayong, anong ipapaalala ng Espiritu Santo? No? Wala po. Wala. So, the very purpose, nakita na natin kanina doon sa mga naunang scriptures, no? The very purpose, bakit inilagay ng Diyos ang Espiritu niya sa tao, para yung tao po ay masunod yung kanyang mga rules, yung kanyang mga statute. Ano yung kanyang rules and statute? Yung pong Torah. At tandaan natin, ang sabi ni Paul, all scriptures, no, ay pwede mong gamitin sa pagtuturo. So ano yung scriptures ang tinutukoy ni Paul doon? Babalik tayo na wala pa namang New Testament, babalik tayo ang tinutukoy ni Paul doon ay walang iba wala pong iba kundi yung Torah. Okay? So, therefore, we can now say that walking in the Spirit means obeying God's law. So kaya pag sinabi natin we are walking in the Spirit, ang ibig sabihin po nun, we are obeying God's law. Ano yung God's law? Babalik ko tayo, yung Torah. At kaya kung hindi ho natin alam yung Torah, anong susundin natin? Paano tayo makaka-walk in the Spirit kung hindi naman natin alam kung ano yung i-obey natin? Kasi ang ibig sabihin po ng walking in the Spirit ay you are obeying God's law. Pero kung hindi mo alam yung God's law, again, ulitin ko po, yung Torah, kung hindi mo alam yung Torah, so paano? How can you walk in the Spirit? Now, ang sabi ni Paul, walk in the Spirit so that you will not gratify the desires of the flesh. So dahil hindi mo alam yung yung Torah, then ang tendency ay hindi mo siya masunod, at dahil hindi mo siya masusunod, therefore ang nangyayari po, you are not walking in the Spirit. No, you are walking on your own.
Now, in Romans 7:21 to 25, mismong si Paul ay meron pong inner struggle between sin and God's law. Sabi po diyan sa verse 21, "So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being." No? Now, anong tinutukoy ni Paul dito? Yung law of God, yung pong Torah, no? "But I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin." So, ibang law po yun, no? Hindi po yan yung law ng Diyos. Ito yung law of sin and death. Merong nag-i-struggle sa loob ni Paul. Yung law of sin and death at saka yung law of God. Nagbabanggaan sila. Gusto ni Paul na sundin yung pong law of God, kaya lang may nangingibabaw sa kanya, may kumokontra sa loob niya, yung law of sin and death, which is the tendency to commit sin or to go against the law of God. So kasi aware na si Paul kung ano ang law of God At alam niya na ngayon kung ano yung nababiolate niya. Kasi, di ba, kung di mo man alam yung batas, hindi mo alam kung nababiolate mo siya or hindi. Pero dahil alam mo na siya, so, kaya alam mo kung nababiolate mo siya or hindi. Kaya kapag nabiolate mo, nagkakaroon ng, naglalaban ng kalooban mo. Diba? Yun nga yung tinatawag natin minsan na konsensya. Nakukonsensya tayo kasi, bakit tayo nakukonsensya? Kasi alam na natin kung ano yung law ng Diyos at hindi natin nasunod o kaya naman tahasan nating binayolate. Now, in John chapter 14 verse 26, sabi po dyan, "But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Binanggit na po natin kanina yan. In Romans chapter 8 verses 5 to 9, ito yung mindset on the Spirit obeys God's law. So, ibig sabihin, kung ang mindset mo is on the Spirit, you obey God's law. Yun ang susundin mo. "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." So pag sinabi po nating those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit, ano po ibig sabihin nun? No? Ano po ibig sabihin nun? Na we set our minds on the things of the Spirit. Again, babalik ko tayo doon sa ano ba yung ipinapaalala ng Holy Spirit sa atin. Wala pong iba kundi yung Torah. So kaya po, if you live according to the Spirit, ang mindset mo is on the Torah. No? To obey the Torah. Yun po yun. "For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace." Bakit to ganon? But to set the mind on the Spirit is life and peace, because ang Torah po is life and peace. Kasi mga ano yan mga dati ano ba ibig sabihin nun na iseset ko yung mind ko on the things of the Spirit? Ano ba yung things of the Spirit? Diba? So ngayon maliwanag na sa atin kung ano yung bagay, no? Yung ano po yung things of the Holy Spirit. It is the Torah, kasi yun yung i-remind sa atin. Yun yung ipapaalala sa atin. Yung itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Verse 7, "For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law." Okay? "Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Now you will know that the person has the Spirit of God in him or in her if you see that person is obeying the Torah." So if the person is not obeying the Torah, then that person is not in Christ. That person is not in the Spirit. Okay? So, yun po yun, no?
Verse 5 ng Romans chapter 7, For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. So, paano po ba natin nalaman na tayo ay nagkasala? Kasi alam natin na violate natin yung law. Okay, paano natin nalaman? Kaya nalaman natin na tayo ay nagkasala dahil alam na natin yung law. Diba? Kasi kung hindi natin alam yung law, hindi natin alam kung na-violate natin siya or hindi. So, kaya mahalaga po, no? Kaya nagbibigay ako talaga ng oras diyan sa pag-aaral natin ng Torah dahil yan po yung ipapaalala sa atin ng Holy Spirit. Yan po yung dapat nating sundin para masabing we are walking in the Spirit. Verse 6 ng Romans 7, But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Now, ito po, sabi na marami, maliwanag, sabi ni Paul, but now we are released from the law. So, ibig sabihin, malaya na tayo sa law, hindi na natin kailangan sundin yun. Kaya hindi na applicable ang Old Testament. Pero ano ho ba ang tinutukoy ni Paul dito na law? Diba? Kanina po, nakita natin na may dalawang law na binabanggit si Paul eh. The law of sin and death at saka yung law of God. Okay? So, kaya pansinin niyo po yung kasunod ng mga talata. But now we are released from the law, having died to that which held us captive. Ano po yung nag-held sa atin ng captive? It's the law of sin and death. No? So that we serve in the way of the Spirit and not in the old way of the written code. Okay? So, kaya po, maliwanag mga kapatid na ang dati alipin tayo ng law of sin and death. But now, because of the Lord Jesus Christ, tayo po ay pinalaya na doon at tayo ngayon ay ang sineserve na natin is the law of God. Pag sinabi nating law of God, it's the Torah. The Torah is the law of God. The Torah is the instruction of God, no? Yung pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, nandun po yung andoon po ang law ng Diyos. Okay? At inilagay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Di ba nagtataka, hindi ho ba kayo nagtatanong, bakit nilagay ng Diyos ang Espiritu sa atin? Ako talagang matagal ho ako nag-struggle dyan dahil parang hindi ko matanggap na akong isang napakamakasalanang tao ay magiging tahanan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu. So parang ano ko yan talagang hindi ko, sabi ko siguro mali lang ang intindi ko pero hindi siguro literal yan, baka yan ay allegorical yan or metaphor lang yan. Pero hindi po Nakita natin doon sa sinabi ni Ezekiel, sinabi ni Jeremiah, sinabi ni Paul. Nakita ho natin na all throughout the Bible sinabi ho sa atin na pinanahanan talaga tayo ng Espiritu ng Diyos. So ang question ngayon is, bakit? Purpose. Pwede naman tayong maligtas nang wala ang Espiritu sa atin Diba? Pwede naman hindi na mag-dwell ang Holy Spirit sa atin, pinatawad na tayo sa kasalanan and we are saved. Bakit kailangan mag-dwell ang Holy Spirit? And so nakita po natin in the beginning na para ang Holy Spirit, yun yung new covenant ng Diyos na yung kanyang covenant, yung kanyang yung nilalaman ng kanyang kasunduan ay inilagay niya sa atin ang Holy Spirit para ipaalala sa atin yun. Siya yung kaya po mga kapatid, kung ikaw ay born again Christian, nasa iyo ang Holy Spirit dahil ang pangunahing role ng Holy Spirit, kaya siya nandyan sa iyo para ipaalala sa iyo ang salita ng ang Torah in particular, ang Torah, para ipaalala sa iyo ang Torah. Pero yun nga po, kung hindi mo inaaral ang Torah, ano ipapaalala sa iyo?
Di ba? Anong ipapaalala? Walang ipapaalala sa iyo. Kaya po, ganyan napakahalaga na tinatalakay po natin ang Torah dahil yan yung i-remind sa atin ng Holy Spirit. Sana po abutin ko pa yung bandang dulo, no? Now, sabi diyan ito po sa John 3:4, no, sin is lawlessness. Ang lawlessness diyan is yung Torah. If you are not obeying the Torah, yun po ay lawlessness at yun ay sin. So, kaya ang ibig sabihin po ng lawlessness diyan ay hindi mo sinusunod ang Torah. Yun po yung sabihin niyan. Now, sabi po ng marami, hindi na natin kailangan yung law, Old Testament, we are under grace. Alam nyo, minsan ako po ay nasabihan pa niyan ng kapwa ko rin pastor. Sabi niya, Pastor, under grace na tayo, hindi na tayo under law. Sabi sa akin, no? Pero, tingnan natin ang Psalm 19, verse 7. Sabi diyan, the testimony of the Lord is sure. The law of the Lord is perfect. Anong law ang tinutukoy dito po? The law of the Lord is perfect. Wala naman silang ibang law nung time na yon, kundi yung pong Torah. At kung yung Torah ay perfect, no? Dahil yun po ay law of the Lord at yun ay perfect, so paano hindi na siya applicable sa atin? So hindi siya perfect. Pagka hindi na siya applicable. Pero sabi diyan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. So kaya the Torah will revive your soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano po yung testimony of the Lord dito? It's the Torah. No? It's the Torah. I think Psalm 119 yata to. Sorry kung ano po. Yan. Sabi sa Psalm 119 verse 7, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. No? Tingnan niyo po ito. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. Ano ba yung righteous rules? Wala pong iba kundi yung Torah. Yun yung rules ng Diyos. Yun yung kanyang instructions. Righteous po yun. And when you learn that, ang sabi ng psalmist dito, I will praise you with an upright heart. It will cause you to praise the Lord when you learn the Torah. So, kaya ganun po kahalaga yan. In Deuteronomy chapter 28, ito pong buong chapter 28 na ito, verses 1 to 13, this passage outlines the blessings that God promises to Israel for obedience to His commandments. So, ibig sabihin, pag yung Torah, sinusunod po natin, ito yung mangyayari. No? If the people diligently listen and faithfully follow God's instructions, they will experience abundant blessings in every area of life. Para sa Israel po, ano mangyayari sa kanila if they obey the Torah? Exaltation among nations. No? Sa verse 1, Israel will be set high above all nations. Ano pa po? Comprehensive blessings. No? Blessings will come upon them in the city and the countryside, in family life, agriculture, livestock, and daily provision. Sa madalit salita po mga kapatid, if we want to be blessed, let us live in the Spirit. How do we live in the Spirit? Let us obey the Torah. Okay? And when we obey the Torah, ito po yung mangyayari. Number 3, victory over enemies. Sabi diyan, their enemies will be defeated and flee in multiple directions sa verse 7. Pang-apat na mangyayari sa kanila, if they obey the law, prosperity and productivity. Their work will be fruitful and their storehouses. Pang-5, establishment as God's holy people. If they walk in His ways, they will be set apart as holy to the Lord. Pang-6, witness to other nations. Other nations will see that they are called by God and fear them. Pang-7, ang daming blessing mo ng Panginoon, ano? Abundant provision. God will give rain in its season and bless the work of their hands. Pang-8, leadership and influence. They will be the head and not the tail, always on top and never beneath, as long as they obey and do not turn aside from God's commands. So,
Obedience to God brings overflowing blessings, influence, and protection. Kaya yun po yung titingnan natin dito mga kapatid, napakabuti ng Diyos eh. Kasi ibinigay niya ang banal na espiritu upang ang banal na espiritu manahan sa atin at ang banal na espiritu ipaalala sa atin kung ano po yung nandoon sa Torah at para masunod natin, dahil kapag nasunod natin, it will bring blessing. No, gusto ng Diyos pagpalain tayo pero gusto niya tayong pagpalain sa pamamaraan niya. No? At ang pamamaraan niya ay sumunod tayo doon sa sinasabi ng Torah, doon sa mga principles na itinuturo sa atin doon, yung ipamuhay natin. No? Sabi diyan, ang Holy Spirit din po anong ginagawa? And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, paano po ba yan? Paano po tayo kinoconvict ng Holy Spirit? Again, ibabalik ko tayo ng Holy Spirit doon sa Torah. Ipapaalala niya sa atin na meron tayong binayulate, meron tayong nilabag na utos ng Diyos. Di ba? So, kaya po siya yung nagko-convict sa atin. Paano na tayo kino-convict? Pinapaalala niya po kung ano yung binayulate natin sa Torah, ano yung binayulate natin sa batas ng Diyos. Now, ito maganda, sabi diyan, in Acts 1:8, the Spirit gives power to witness. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. You will receive power. Paano po yun? Paano po ba yun? Na binigyan tayo ng power. Ano pong power yon? Ate, yan din po mga tanong ko. Anong power? Na ako ba'y magiging Superman? Ako ba ay magiging, bigla akong lalakas, bigla akong makakapagpagaling ng may sakit, bigla akong makakapag-conduct ng himala? Hindi po yun no? Ang sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Bakit po? Kasi the Holy Spirit will again remind you and will teach you of the Torah. So, kaya dahil alam mo yung Torah, alam mo yung law of God, then you are powerful. You are powerful. Kapag alam mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo ito, you are powerful. Okay? Bakit to? Dahil nandun ang nandun ang favor ng Diyos sa iyo. Okay? And sabi diyan, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea. Sabi diyan. Now, in Proverbs 24:5, sabi diyan, a wise man is full of strength and a man of knowledge enhances his might. Okay? So, kaya po, paano yung power na ibinigay sa atin ng Holy Spirit, binigyan niya tayo ng knowledge, ni-remind niya tayo, tinuruan niya tayo doon sa mga doon sa Torah na kumbaga pinag-aralan po natin, no? At natutunan natin. So when you have knowledge, you have power. Yun po yun, no? When you have knowledge, you have power. Okay? So ilang slides na lang po, matatapos na ako. We can see Christ's example po, no? Jesus returned in the power of the Spirit. And makikita rin natin that He quoted scripture to overcome temptation. Diba? Anong kinote ni Jesus Christ nung siya ay tinempt? Puro Old Testament po yung galing Deuteronomy, galing sa Torah. And then, obedience to the word brings power. Even si Jesus Christ mismo po nag-obey. So, Galatians 3:5, miracles come through faith, not law-keeping. Okay? Obedience must flow from faith. So kaya po tayo sumusunod dahil po tayo po ay nananampalataya at alam natin kung ano yung sinusunod natin kasi napag-aralan natin, natutunan natin. Kaya sabi diyan, do not grieve the Holy Spirit. Paano mo ba magigrieve ang Holy Spirit if you do not obey the Word of God? Di ba? Kasi it's the Holy Spirit na nagre-remind sa iyo, nagko-convict sa iyo, yung Holy Spirit na nagtuturo sa iyo, and then pagkatapos you disobey it, then you are grieving the Holy Spirit. So, the spiritual person discerns God's truth
And the law is spiritual. Okay? The fleshly mind resists God's law. Binanggit ko na po yan kanina. So, in conclusion, mga kapatid, all scripture teaches and gives hope. And then, it's the Spirit who empowers us to walk in God's ways. So, walking in the Spirit means obeying God's law from the heart. So, hanggang dito na lamang po mga kapatid at maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig.